Kung minsan, ang katakawan, kahit bunga lang ng gutom ay pwede pa ring magdala ng problema. Akala natin basta walang may-ari at walang nakakakita ay wala tayong maaargabyado. Pero may mga pagkakataon palang may mga bagay na hindi dapat pakialaman. Magandang araw po, Sir Bon, at sa lahat ng mga kadayo na nakatutok sa programa ninyo. Tawagin nyo na lamang po ko sa pangalang Atoy, from Quezon. Naglakas loob akong ibahagi ang karanasang ito dahil umaasa akong may mapupulot na aral ang sinumang makarinig ng kwento ko. Isang simpleng desisyon lang ang ginawa ko noon, pero halos pagsisihan ko yon habang buhay. Ilang beses ko nang sinubukang kalimutan ang nangyari sa akin. Pero sa tuwing sasapit ang buwan ng Nobyembre ay kusa na lang bumabalik sa isip ko ang lahat. Isang simpleng pagdalaw lang sana sa puntod ng mga magulang ko ang plano namin ng pinsan ko. Pero hindi ko inakalang yun na rin pala ang araw na magsisimula ang isang karanasang hindi ko maipaliwanag hanggang ngayon. November 3 noon, Sir Bon. Isang araw pagkatapos ng undas. Alam naman ng karamihan na pagsapit ng araw na yon ay unti-unti nang kumukonti ang mga tao sa sementeryo. Tapos na ang dagsa ng mga bumibisita. Karamihan ay nakauwi na sa kani-kanilang bahay at naiwan na lang ang mga kandilang unti-unting nauupos. Mga bulaklak na nagsisimula ng malanta at ang katahimikang iba sa nakasanayan. Wala akong trabaho noong mga panahong yon, Sir Bon. Ganon din ang pinsan ko. Pareho kaming kapos kaya pinag-ipunan lang talaga namin ang pamasahe papunta at pauwi. Sapat lang ang perang dala namin para makabisita sa puntod ng mga magulang ko. Wala na kaming natirang pambili ng pagkain o kahit maiinuman lang. Hindi naman namin inisip yon dahil ang mahalaga sa akin ay madalaw ko ang parents ko kahit isang beses matapos ang undas. Pagdating namin sa sementeryo ay ramdam agad ng sobrang tahimik ng paligid. Paminsan-minsan lang may dumadaang tao. Karamihan pa sa mga yon ay mga caretaker na naglilinis o may ilang pamilyang mukhang naghahakot na ng mga gamit pauwi. Hindi na katulad noong November 1 na halos hindi makalakad sa dami ng tao. Dumiretso kami sa puntod ng mga magulang ko, Sir Bon. Naglinis kami ng kaunti sa paligid. Tinanggal ang ilang tuyong dahon, nagsindi ng kandila at tahimik na nagdasal. Habang nakayuko ako, ay naisip ko kung gaano na katagal simula nang mawala sila at kung gaano kalaki ang ipinagbago sa buhay ko mula noon. Pagkatapos naming magdasal ay umupo muna kami sandali dahil medyo napagod din kami sa lakad. Doon ko naramdaman ang matinding gutom, Sir Bon. Simula pa umaga ay wala pang laman ang aming tiyan. Tubig lang ang nainom namin bago bumiyahe. Habang nakaupo ay kung saan-saan napupunta ang tingin ko hanggang sa may napansin akong isang puntod na ilang metro lang ang layo sa amin. Maayos ang pagkakalagay ng mga pagkain sa ibabaw nito. May isang malaking pizza na halos buo pa. May ilang pirasong ng tinapay na nasa plastic pa. May soft drinks na hindi pa nabubuksan at may ilan pang pagkain na mukhang bagong bili lang. Halatang bagong alay ang mga yon dahil sariwa pa ang itsura at hindi pa man lang dinadapuan ng langgam o langaw. Napatingin ako sa paligid. Tahimik at walang taong nakabantay. Wala ring mukhang babalik pa para kunin ang mga pagkain. Habang tinititigan ko ang mga yon,
ay lalo kong nararamdaman ang sikmura kong kumakalam. Sa isip ko, Sir Bon, ay sayang lang kung pababayaan ang mga pagkain iyon hanggang sa mapanis. Hindi ko na halos iniisip kung bakit naroon ang mga yon o kung para kanino. Ang nasa isip ko lang noon ay gutom ako at may pagkain na nasa harapan ko na walang kumukuha. Habang nakatingin ako sa mga pagkain ay napansin niyo ng pinsan ko. Nakita ko sa mukha niya na hindi siya komportable. Ilang beses niya akong pinigilan at pinaalalahanan tungkol sa mga kwento ng matatanda na matagal na naming naririnig noong mga bata pa kami. Sinasabi nila na ang mga pagkaing iniiwan sa puntod ay alay para sa yumao at hindi dapat basta kinukuha o kinakain ng buhay. Hindi man yon mapatunayan, ay mas mabuti pa rin daw na igalang ang ganong paniniwala kaysa magsisi sa huli. Pero noong mga oras na yon ay wala akong balak makinig. Sa isip ko, Sir Bon, ay pamahiin lang ang lahat ng yon. Marami na akong narinig na ganong kwento. Pero wala naman akong kakilalang totoong may nangyari dahil lang sa pagkain ng alay sa sementeryo. Isa pa, gutom na talaga ako. Simula pa umaga ay wala pa akong nakakain. Kaya mas malakas ang sikmura ko kaysa sa takot ko. Lumapit ako sa puntod at kinuha ang kahon ng pizza. Pagkabukas ko pa lang ay naamoy ko agad na bagong bili pa yon. Mainit-init pa ang kahon kahit papaano. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Kumuha ako ng isang hiwa at agad yung kinain. Sunod-sunod na ang nangyari pagkatapos noon. Binuksan ko rin ang soft drinks at uminom na halos mga lahati ang laman dahil sa sobrang uhaw ko. Kinuha ko pati ang mga tinapay na nakalagay sa plastic at isa-isa kong inubos. Habang kumakain ako ay tahimik lang ang pinsan ko. Hindi siya lumapit at hindi rin siya kumuha kahit isang peraso. Nakatingin lang siya sa akin habang ako naman ay abalang-abala sa pagkain. Sa totoo lang, Sir Bon, ay hindi ko na inisip kung sino ang nag-alay noon o kung may dapat ba akong gawin bago galawin ang mga pagkain. Hindi man lang ako nagdasal o humingi ng paumanhin. Ang nasa isip ko lang ay mabubusog ako at hindi masasayang ang pagkain. Pagkatapos kong maubos ang halos lahat ng naroon ay umalis na kami sa sementeryo. Habang naglalakad palabas, pakiramdam ko ay gumaan ang katawan ko dahil nabusog na rin ako sa wakas. Wala akong naramdamang kakaiba at wala ring nangyaring nakakatakot. Tahimik lang ang buong biyahe namin pauwi. Pagsapit ng gabi ay normal lang din ang lahat. Nakapagpahinga ako ng maayos at nakatulog din agad. Kinabukasan ay ganun pa rin. Wala akong naramdamang kakaiba sa katawan ko. Dahil doon ay lalo kong naniwala na mali ang mga sinasabi ng matatanda. Naisip ko pa nga na baka masyado lang nilang pinalalaki ang mga ganong kwento para walang mga has na kumuha ng mga alay sa sementeryo. Pero nagkamali ako, Sir Bon. Makalipas ang 2 araw ay bigla akong nagising ng madaling araw dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi yon katulad ng ordinaryong pananakit ng tiyan na mawawala lang kapag nakadumi o nakainom ng gamot. As in, ibang pakiramdam. Parang may kumikirot sa pinakaloob ng sikmura ko. Minsan humuhupa ng kaunti. Pero ilang minuto lang ay babalik na naman ng mas matindi. Sinubukan kong tiisin. Uminom ako ng gamot na nasa bahay. Pero wala man lang pagbabago. Habang tumatagal, pakiramdam ko ay lalo lang lumalala ang sakit. Hindi na ako mapakali sa higaan. Hindi rin ako makakain ng maayos dahil sa bawat subo ko
ay parang mas sumasakit pa ang tiyan ko. Noon pa lang ay nagsimula nang pumasok sa isip ko ang pagkain na kinuha ko sa sementeryo. Pilit ko mang itinataboy ang ideyang yon, Sir Bon, ay hindi ko maiwasang maalala ang mga babalang binaliwala ko. At kahit ayaw kong aminin ay unti-unti nang napapalitan ng kaba ang matigas kong paniniwala na pamahiin lang ang lahat. Noong una ay pinilit kong isipin na simpleng sakit lang talaga ang nararamdaman ko. Na baka may nakain lang akong hindi naging maganda sa tiyan o baka acid lang. Ilang araw ko ring tiniis at umaasang kusa rin mawawala ang lahat. Pero habang lumilipas sa mga araw, imbis na gumaan ang pakiramdam ko ay lalo lang lumalala ang sakit. Kaya napilitan na akong magpatingin sa doktor. Sinuri ako at binigyan ng gamot. Sumunod naman ako sa lahat ng bilin. Nagpalaboratory rin ako para malaman kung may impeksyon o kung anumang dahilan ng pananakit ng tiyan ko. Nang lumabas ang resulta ay sinabi nilang normal naman daw ang lahat. Kaya para makasigurado ay nagpa-ultrasound pa ako. Pero ganun pa rin ang lumalabas, Sir Bon. Wala silang nakitang problema at normal ang resulta. Kaya mas lalo kong nalito. Kung wala naman palang sakit na nakita, ay bakit halos hindi na ako makatayo kapag umatake ang pananakit ng tiyan ko? May mga araw na wala akong ganang kumain dahil isang subo pa lang, pakiramdam ko ay may humihila na agad sa loob ng sikmura ko. Kahit tubig lang ay minsan hirap akong inumin. Habang tumatagal ay parang hindi na lang tiyan ko ang naapektuhan. Pati tulog ko ay nagsimula ng magbago. May mga gabi na bigla na lang akong nagigising ng madaling araw. Hindi dahil sa sakit ng tiyan, kundi dahil pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero parang may presensya sa loob ng kwarto. Kapag dumidilat ako ay otomatiko akong napapatingin sa paanan ng kama. May mga pagkakataong pakiramdam ko ay may nakatayo roon. Hindi ko naman malinaw na nakikita. At wala akong mukhang naaaninag. Pero ramdam na ramdam ko na parang may nakatingin lang sa akin habang ako'y nakahiga. Kapag bubuksan ko ang ilaw ay wala namang tao. Tahimik lang ulit ang buong kwarto. Sinisisi ko na lang tuloy ang sarili ko. Iniisip kong baka kulang lang ako sa tulog o kaya ay epekto lang ng matinding sakit na ilang araw ko nang nararanasan. Pero hindi doon natapos, Sir Bon. Ilang gabi ang lumipas ay nagsimula akong magkaroon ng isang panaginip. Paulit-ulit na parang inuulit ang eksena. Nasa loob daw ako ng isang sementeryo. Tahimik ang paligid at halos walang tao. Naglalakad ako sa pagitan ng mga puntod hanggang sa huminto ako sa isang puntod na pamilyar sa akin. May kandilang nakatirik sa harap nito, pero patay na ang apoy. May mga natirang tunaw na wax sa paligid na parang matagal nang hindi nasindihan. Habang nakatingin ako roon ay may napansin akong isang tao. Nakatayo lang siya sa tabi ng puntod. Hindi ko makita ang mukha niya kasi parang natatakpan ng dilim kahit maliwanag ang paligid. Hindi siya gumalaw, hindi rin siya lumapit. At nakatingin lang siya sa direksyon ko. Pagkatapos ay isa lang ang naririnig kong salita na paulit-ulit, bahina pero malinaw. Ang sinasabi ay isoli ko daw. Sa bawat pagbigkas ng mga salitang yon ay pakiramdam ko na lalo kong kinakabahan. Gusto kong umatras sa panaginip pero hindi ako makagalaw. Hanggang sa bigla akong nagigising na hingal na hingal.
At sa tuwing magigising ako ay bumabalik agad ang matinding sakit ng tiyan ko. Mas masakit kaysa noong nakatulog ako. Doon ko na unti-unting naalala ang lahat, Sir Bon. Ang puntod na may mga pagkaing iniwan. Ang pizza, mga tinapay, at ang soft drinks na inubos ko. At ang babala ng pinsan kong hindi ko pinakinggan. Pilit ko pa rin sinasabing baka nagkataon lang ang lahat. Pero habang paulit-ulit kong napapanaginipan ang parehong eksena at naririnig ang parehong salita, ay hindi ko na maiwasang isipin na baka may koneksyon nga ang lahat ng nangyayari sa ginawa ko noong araw na yon sa sementeryo. Halos 2 linggo na rin pabalik-balik ang pananakit ng tiyan ko. Kahit saan ako magpunta at kahit anong gamot ang inumin ko, ay wala pa ring nangyayari, Sir Bon. Doon ko naalala ang lolo ko sa probinsya. Matagal na siyang kilala bilang manghihilot. Marami nang lumalapit sa kanya. Hindi lang para sa pilay o lamig sa katawan, kundi pati na sa mga bagay na hindi may paliwanag ng ibang tao. Isang umaga ay nagpasya kong puntahan siya. Pagdating ko sa bahay niya, ay hindi niya ako agad tinanong kung bakit ako naroon. Hindi rin niya ako pinagsalita. Pinaupo lang niya ako sa harap niya at tahimik na hinawakan ang kanang kamay ko. Isa-isa niyang tinignan ang mga daliri ko. Pinisil niya ng bahagyang mga ito. Saka pinagtabi-tabing mabuti. Napansin kong bigla siyang natahimik. Ilang segundo siyang nakatingin sa kamay ko bago siya dahan-dahang napailing. Doon na ako kinabahan. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya. Pero ramdam ko kung may hindi siya nagustuhan. Maya-maya ay binitawan niya ang kamay ko at tumingin siya ng diretso sa akin. Mahina lang ang boses niya, pero malinaw ang sinabi niya. May kinuha daw ako na hindi para sa akin. Parang biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi ko na nagawang magsinungaling, Sir Bon. Doon ko na ikinuwento ang lahat. Mula sa pagdalaw namin sa sementeryo pagkatapos ng undas, hanggang sa pagkain ko ng pizza, tinapay at soft drinks na nakita kong nakaalay sa isang puntod. Inamin ko rin na binaliwala ko ang pagpigil ng pinsan ko dahil akala ko noon ay pamahiin lang ang lahat. Tahimik lang na nakinig ang lolo ko. Pagkatapos kong magsalita ay napabuntong hininga siya. Hindi niya ako pinagalitan at hindi rin niya ako tinakot. Ang sabi lang niya ay may mga bagay na hindi natin kailangan subukan para mapatunayang totoo o hindi. Minsan sapat na ang paggalang sa mga paniniwalang matagal nang ipinapasa ng matatanda. Pinayuhan niya akong bumalik sa sementeryo. Hanapin ko raw ang puntod na pinagkuhaan ko ng pagkain. Magdala raw ako ng kandila, sindihan yon, magdasal ng taimtim, at humingi ng tawad sa kaluluwang pinag-alayan ng pagkain kinuha ko. Ayon sa kanya ay wala nang ibang kailangang ritual. Ang kailangan ko lang ay tanggapin ang pagkakamali ko at maging tapat ang paghingi ng tawad. Kung taos-puso raw yun, ay baka doon palang tuluyan ng mawala ang bigat ng ilang araw ko nang dinadala. Kinabukasan, Sir Bon, ay bumalik ako sa sementeryo. Kabado ako habang hinahanap ang puntod na pinagkuhaan ko ng pagkain. Buti na lang at naalala ko pa kung saan yun. Pagdating ko roon ay tahimik ang buong paligid. Wala halos tao. Kaya dahan-dahan kong inilabas ang kandilang dala ko. Sinindihan ko yun, lumuhod ako sa harap ng puntod. At tahimik akong nagdasal at humingi ng tawad. Inamin ko ang pagkakamali ko at sinabi kong hindi na yon mauulit. Hindi ko alam kung may nakarinig ba sa akin o wala. Pero ginawa ko yon
ng buong puso. Pag-uwi ko ay may kakaiba akong naramdaman. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Kinagabihan ay nakatulog na ako ng mahimbing. Ilang araw ang lumipas ay napansin kong unti-unti nang nawawala ang pananakit ng tiyan ko. Hindi na rin bumalik ang panaginip tungkol sa puntod. At sa taong paulit-ulit na humihingi nang ibalik ko ang kinuha ko. Doon ko naisip na may mga bagay talagang hindi basta dapat binabaliwala. Totoo man o hindi ang mga kwento ng matatanda ay wala namang mawawala kung magpapakita tayo ng respeto, lalo na sa mga yumao. Hanggang ngayon tuwing dumadalaw ako sa puntod ng mga magulang ko ay nakakakita pa rin ako ng mga pagkaing iniaalay ng ibang pamilya. Pero kahit gaano pa ako kagutom, ni minsan na hindi ko na yon ginalaw. Hinahayaan ko na lang yon dahil alam kong hindi para sa akin ang mga yon. Maraming salamat po Sir Bon at sa mga kadayo na naglaan ng oras para pakinggan ang karanasan ko. Sana magsilbi itong paalala na wag basta maliitin ang mga nakasanayang paalala ng matatanda. Minsan ang simpleng paggalang sa paniniwala ng iba ang makakaiwas sa problemang hindi natin kayang ipaliwanag. Maraming salamat sa iyo, Atoy, sa pagbabahagi ng karanasang ito at sa ating mga kadayo. Tandaan natin na ang respeto sa mga yumao ay respeto rin sa kanilang alaala. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Sir Bon at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwentong kababalaghan.